at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por Dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por Dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por Dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Hindi haharangin ng pamahalaan kung isusumite ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili sa investigasyon ng International Criminal Court kaugnay sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Ito ang idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing sa oras na idaan ng ICC sa Interpol ang proseso para sa investigasyon ay mapipilitan ang Pilipinas na makipagtulungan dahil meron itong responsibilidad sa Interpol. Gayunpaman, pinanindiganan ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa ginagawa nitong investigasyon sa extrajudicial killings at human rights violations sa panahon ng Duterte War on Drugs. Ito ay dahil may ginagawa ng evaluation ng Department of Justice at ang PNP sa mga naging pahayag ng dating Pangulo sa House Quadcom hearing upang matukoy kung may sapat na ebidensya para kasuhan si Duterte dito sa Pilipinas. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Dos por Dos. Pag may dim ang balak, magtago ka na. Dos por Dos. Si Jerry at si Anthony narito na. Dos por Dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por Dos. Ang katotohanan dala nila. Dos por Dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por Dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por Dos. Dos por Dos. Hi. Take a little walk to the edge. Maganda morning. Cross the track. Lame. Gano lame. It's like a bird of doom. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Weekend na naman! Pero wala nang masyadong excitement, lalo na sa mga bata, ano? Mukhang nagsasawa na rin yata ang mga bata dahil sa kabakasyon, sa dami ng mga araw na nawala na ng klase sa eskwela. Namimiss na nila ang kanilang mga teacher. Yun. Namimiss na nila ang kanilang mga crush. Yun. Ang kanilang mga classmates. Oo nga, ano? Di ba sabi nga ni Secretary Sani Angara, ilan yung binanggit, Yuel? Kung ilang pong araw na ang nabawas sa school days. Ano kaya ang gagawin, ano? Paano kaya makakabawi? Lalo pat eto na naman, 35 school days
So mahigit isang buwan ang nawala na Gold is a red. sa school calendar, ano. Oo, apektado diyan ang mga bata kahit pa sabihin nating sila naman masayang masaya. Pero kapag laging ganyan walang pasok naiinip din yung mga yan No, naiinip din sa bahay yan, lalo na't kung hindi rin naman makalabas at may bagyo dahil sa parada ng mga bagyo. Mamaya kukumustahin natin ang Pipito dahil mukhang itong si Pipito ay mukhang gustong maging iba do sa mga nauna sa kanya. Ayaw niyang maging katulad ni Christine, ni Leon, ni Marce, ni Nika, ni Ophel. Gusto niya medyo mababa siya ng konti dito. At mukhang medyo mahahagip ang Metro Manila. Mamaya kukuha tayo ng update kung may pagbabago po sa tinatahak na direksyon ng Bagyong Pipito na inaasahan din pong magiging isang super typhoon. Kaya pagandaan na ho yan. May mga text ng kumakalat kahapon pa na sinasabing masasapul ang Metro Manila pero wala pa ho. Hanggang kagabi po ay wala pa sa mga official report ng Pag-asa. Wala ho silang sinasabing direct hit ang Metro Manila. Ang sinasabi lang maaring maapektuhan ang gusto rin dahil kumbaga madadaplisan. Pero maaring may pagbabago kaya mamaya kukuha po tayo ng update. Talagang hindi na tayo nilibayan ng parada ng mga bagyo. Isyu ng mga kumpasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin, Mr. Jalomtang, 6:11. Alas 6:11 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Calcium Senosides. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Alas 6:18 ang ating oras. Narito na po ang headlines ng ACS Balita. 3 lucky bettors bagong milyonaryo sa loto sa iisang gabi. 47% ng mga Pilipino tiwalang bubuti ang kalidad ng buhay sa susunod na taon ayon sa SWS survey. Presidential Task Force on Media Security may bagong pinuno. Pangalan ng mga politiko sa mga ipinamamahaging relief packs ng DSWD mahigpit na ipinagbabawal. Bagong regulasyon sa towing at impounding ng mga sasakyan sa Metro Manila approve na sa Metro Manila Council. At hinihinalang police asset itinumba ng 2 suspects sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, 3 ang naging instant milyonaryo sa loto ng PCSO sa isang gabi lamang. Isa sa lucky better ay nanalo sa Super Lotto 649 nang makuha ang winning combination na 21, 29, 25, 14, 27, 26 na may jackpot prize na 129 million pesos. Oba, ito'y sa draw kagabi. Samantala, 2 naman na maghahati sa 12.8 million pesos jackpot prize ng Lotto 642 na meron namang winning combination na 05, 07, 37, 19, 12, and 10 na binola rin kagabi. Dumating ang swerte sa 3 lucky bettors matapos manalo ang isang mananayan ng mahigit sa 118 million pesos sa Grand Lotto 655 at 3 araw matapos hatiin ng 2 bettors naman ng halos 119 million pesos Mega Lotto 645 jackpot prize.
ACS Balita. 4 sa bawat 10 Pilipino o 47% ang umaasang giginhawa ang kanilang buhay sa susunod na taon. Batay ito sa resulta ng survey ng Social Weather Station sa ikatlong quarter ng 2024. Ang bilang ay halos walang pinagkaiba noong second quarter, kung saan ay 46% ng mga Pilipino ang umaasa na gaganda ang kanilang buhay. Isinagawa ang survey 2024 Self-Optimism Survey para sa third quarter noong September 14 at merong 1,500 respondents. Ayan, yan naman ang maganda. Be positive. Ayan. Kapag laging negative, laging, walang mangyayari sa buhay natin. Ano ba yan? Ganito na lang tayo. Ganyan na naman sa susunod na taon. Kapag ganun tayo, talagang mamalasin. Natamarin ka rin talaga. Manghihina ang katawan mo. Wala kang gana, wala kang lakas. Pero kung laging positive, kaya natin yan. Next year, yayaman na tayo. Magiging milyonaryo tayo. Ayun. Ganun sana. Tingnan nyo, medyo may konting sipa rin yan. Parang Friday din ang dating yan . May konting, yung Friday, yung pagsigaw-sigaw natin ng Friday, kahit Monday pa lang. Isa ho yun . Para maging positive ang outlook natin. Laging masigla. Laging masaya. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa mga mamamahayag. Ito ang binigyang din ng Pangulo sa ika-50 kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Top Management Conference na ginanap sa Tagaytay, sa Tagaytay City. Kasabay ito ng pagtatalaga ng Pangulo kay Joe Torres bilang bagong pinuno ng Presidential Task Force on Media Security kapalit ni Paul Gutierrez. I have directed the PTFOMs, chaired by the Secretary of Department of Justice, to ramp up and intensify operations in relation and in preparation to the upcoming 2025 midterm elections. In particular, I asked the PTFOMs to focus their efforts on the media, of the members of the local media, whose fearless coverage makes them particularly vulnerable to threats against life, liberty, and security. Si Pangulong Bongbong Marcos, PTFOMs, yung pala yun, PTFOMs, Presidential Task Force on Media Security. Alas 6:23 ang ating oras, naimbag nga bigat kada kayo amin na po, wag rin kayon, gising na. Pinagbabawal ng Department of Social Welfare and Development ang pagdidikit ng pangalan ng mga politiko at pakikialam sa laman ng family food packs na ipinamamahagi ng ahensya sa mga lugar na hinagupit ng sunod-sunod na bagyo. Ito ang pinaalala ng DSWD sa gitna ng nagpapatuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga hinagupit ng 5 magkakasunod na bagyo. Sa DSWD Forum, sinabi ni Assistant Secretary Irene Dumlao na mayroong karampatang parusa sa sino mang opisyal na magtatamper sa relief assistance na galing sa mga ahensya. Hindi po dapat yan lagyan ng mga pangalan o mga sticker that would advance, of course, the political agenda. Yes, tama po, nakalagay sa box po natin na bawal nga po itamper. In fact, bawal din po na buksan i-repack. Gayun din po, nasa mga umiiral na guidelines po natin yan. Tama. Pag sa DSWD, DSWD na yun, huwag nyo na i-repack at ilalaban sa plastic ng SM. Plastic ng, na may pangalan ninyo. Gumastos kayo na sarili nyo, sariling pera ninyo. Kapag sariling pera ninyo, ayun, pwede ninyong tatakan ng inyong mukha. Pag sariling pera, yan. Kahit ho politiko, pwede ninyong, yung iba dyan ay ang panangangatwiran, ang ipinapangabigay na dahilan para matiyak na yung kanilang ipinamimigay din na galing sa kanila ay maayos. At walang maging problema yung makatatanggap. Pero yun nga, ulitin natin, kailangan sarili nyong pera. Hindi pera ng gobyerno.
Inaprobahan na ng Metro Manila Council ang bagong regulasyon hinggil sa towing and impounding operations ng MMDA sa National Capital Region. Nakapaloob sa revised MMDA Regulation number 24004 na gawing professional at pagsamasamahin ang mga pamamaraan sa paghatak at pag-impound ng mga iligal na nakaparada at nakahambalang nasasakyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Isang towing service company sa bawat sektor lamang ang pipiliin sa pamamagitan ng bidding process. Sa bagong towing guidelines, ang Metro Manila ay mahati sa 5 sektor, kabilang ang North, East, West, South at Central. Layunin nitong maiwasan ang mga reklamo at hindi pagkakaunawaan kapag nasira ang sasakyang hinata. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Maayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Patay ang isang 20 anyos na lalaki matapos mapaginalaan bilang police asset sa Cebu City. Dead on the spot si John Michael Ibanez na pinaulanan ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa inisyal na ulat, isa sa 2 suspect ay nakilala sa alias J-Lord na notorious sa kalakalan ng droga sa lugar. 2 posibleng suspect ngayon ng pulisya bunsod ng naging salaysay ng isang testigo sa krimen. Nagpapatuloy na ang pagtugis ng mga otoridad kina alias J-Lord at isa pa nitong kasama sa paggawa ng krimen. Alas 6:27 ang ating oras. Magbabalik pa rin ang ACS Balita. Samantala ang ating Pasko Panalo, ang ating Pasko Panalo agent ay nandyan daw po sa Barangay 899. Barangay 899, Punta Santa Ana, Maynila. Ayan. Barangay 899, Punta Santa Ana, Maynila. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo kung gusto nyong swertihin sa araw na ito ng Friday. Aba, Friday, swell day pala ngayon, ano? Friday, November 15. Aba, yos. 6:18 ang ating oras. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, mga kumbatsero? Ay, sabay-sabay tayo ha. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, matikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:31 ang ating oras. Kuha na tayo ng update mula sa Pag-asa. Kinatatakutan itong bagyong si Pipito. Pang-ilan na ito si Pipito? Pang-5. Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel. Pang-6 na pala ito. Parada ng mga bagyo. At mukhang mas mababa ito. Ito ang mas maraming tatamaan. Masasapul nga kaya ang Metro Manila? Kuha tayo ng update mula kay Chanel Dominguez dyan sa Pag-asa. Miss Chanel, magandang morning. Si Ka Jerry ito. Magandang umaga po sa inyo, Ka Jerry, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin dito sa DZRH. So update po muna tayo dito po sa mga binabantayan po natin bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito pong si Ophel, ngayon po ay may typhoon category pa rin at ito'y huling namataan sa 100 kilometers northwest na Calayan, Cagayan. May taglay na lakas na hangin na 120 kilometers per hour at pagbugso na 150 kilometers per hour. Ito'y kumikilos north
north-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil po dito, meron tayong tropical cyclone wind signal number 3 sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, at northernmost portion ng Ilocos Norte. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao, northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa Batanes, rest of Cagayan, northern portion ng Isabela, rest of Apayao, Kalinga, northern at central portion ng Abra, rest of Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. So nakikita po natin, ito po si Opel ay possible po lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung northwestern boundary po natin mamayang hapon. And then possible din po, pero possible po ang kanyang re-entry dito sa PAR. Babalik pero pa? Pero patungo na po siya ng Taiwan. Wala na po siya magiging direct ng epekto po dito sa ating bansa at lalo na rin po kasi possible po na bumaba na rin po yung kanyang category. Akala ko mag-a-about face at sasalubungin si Pepito Ay, hindi naman po. Ano yung re-entry, Chanel? Paano mangyayari sa kanya? Meron po kasi tayong tawag dito po, Philippine Area of Responsibility. Bahagya lang po siyang lalabas. And then, pumasok po siya ulit, possible, papunta po siya ng Taiwan. Pataas, papuntang Taiwan. Opo. Kasi medyo mas malawak sa gawing taas yung PAR natin, ano? Ito nga pala, parang may patapyas na gano'n yung yung Philippine Area of Responsibility. Yes, Papa. Okay, so medyo mamayang hapon, mga anong oras exit yan? So, ikita po natin, possible po mga 2 p.m. Aba, mamaya na, maaga na pala, ano? Okay. So ito naman ang kinatatakutan na Chanel ay itong si Pepito at may mga text na kumakalat ngayon na direct hit daw ang Metro Manila. Yun ba'y galing sa Pag-asa? Ito po, sige po. Update po muna tayo kay Pepito po. So, ito po, sa ngayon, severe tropical storm po ang kanyang category. At sa nakikita po natin, malapit na rin po siya maging typhoon category. Ngayong araw din po possible. Huli po siya namataan sa 795 km east ng Giwan Eastern Samar. May taglay na lakas na hangin na 110 km per hour at pagbugso na 135 km per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 25 km per hour. Dahil po dito, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito po sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay, at eastern southern portion ng Sorsogon. Pagdating naman po sa Visayas, signal number 1 din dito sa northern Samar, northern portion ng eastern Samar, at northeastern portion ng Samar. Yung forecast track po natin, ito po ay possible po siya maglandfall sa eastern coast ng central at southern Luzon during the weekend po. And then kung makikita po natin sa forecast track po natin, tatawid po kasi ito ng ating kalupaan kaya malaki po ang tsansa na possible po magkaroon din po tayo ng mga signal dito po sa Metro Manila at makaranas din po tayo ng malakas na ihip ng hangin at mga pag-ulan po. Anong oras ito pumasok sa PAR, Michanel? Kahapon po ng 8 p.m. Kagabing alas 8 ng gabi. Yes po. At ito'y patuloy na lumalakas. Medyo ba bumaba siya ng konti? So actually po, pataas po yung track po niya lalo po. Tumaas na. Ayun, kasi nung mga nakarang araw, nakikita po natin direct hit po talaga dito po sa Bicol region. Pero nakikita po natin sa ngayon po, sa nilabas po natin kanina 5 a.m., nataplis lang po siya, possible po, Catanduanes po. And then, patawid na po siya papunta po sa Quezon, and then patawid na po siya ng papuntang West Philippine Sea. Pero hindi niya madedirect hit ang Catanduanes o ang Bicol area? Yun po, kasi po, malaki pa po yung ating cone of uncertainty. Marami din po pa pwede po magbago. Pero yun po, ang pinaka-sure po tayo, landfall scenario po talaga yung si Pepito. May landfall scenario siya, pero ang nakikita niyong lugar ng landfall ay? Catanduanes po. Catanduanes. Somewhere in Bicol region na lang po in particular. Somewhere in Bicol region. Yung first landfall. First landfall po. Tapos pwede siyang tumawid pataas, Quezon. Yes po. Ano pa yung susunod niya pag after Quezon? Pagdating niya po ng Quezon po, tatawid na po siya ng Philippine landmass. So, hindi na po considered po as landfall po. Kasi po ang landfall na yun. Unang tama po ng mata, sentro ng mata sa kalupaan. So, pagtutawid na po siya ng... puro kalupaan na yun. Kaya hindi na po siya considered as landfall. Ang tawag na po doon, traversing po. Traversing na siya. Paakyat, para na siyang...
BLT bus o pantrangko na bumibiyahe sa lupa. Pero ito kasi kagabi pa ito, kahapon pa nakalagay sa mga kumakalat na text para mas malinaw. Typhoon Pepito will hit smack right into Metro Manila on Sunday. It will be a Category 5. Sa Pag-asa ba galing ito, Miss Chanel? Sure po ako, hindi po sa amin yan kasi wala din po tayong Category 5 dito po sa Pilipinas po. Ang Category 5 po ay nilalabas lang po sa dito po sa, lalo na po sa Amerika. Doon sa atin, sa Amerika. Sa ngayon po, sa atin po kasi possible po, nakikita po kasi po natin, possible po siya maging isang ganap na super typhoon. Ito po si Pepito. Pero once po na ito po ay nag-unang landfall na po, hihina naman na po ito ng typhoon category. Pero malakas pa rin naman po ang typhoon category. Pero asahan po natin dito po sa Metro Manila, yun po, possible po talaga magtataas po tayo ng signal. Oo. Anong pinakamataas na signal ang nakikita ninyo dito kay Pepito? Kung super typhoon category po kasi ang nakikita po ng highest peak po niya, ang signal number 5 po kasi ang pinakamataas. Yun na nga. Kaya pala binanggit category 5. Sa atin, signal number 5. Opo. Pero hindi sa inyo galing ito, pero posible pa rin ba talaga na ma-direct hit ang Metro Manila based dun sa cone of uncertainty ninyo? Sa cone of uncertainty, deep din po eh. Hindi na. Possible po na yung rain bands po niya maka-apekto po dito sa Metro Manila po. Pero yung direct hit po parang hindi naman po. Pero marami pa naman po possible magbago. Pero ang pinaka-importante po, naghahanda po ang ating mga kababayan. Importante rin yun. Kaya maaaring fake news ito pero hindi galing sa Pag-asa. Pero iba na rin yung medyo binababalaan ng gano'n. Medyo tinatakot ang tao para nakapaghahanda ng gusto. Di ba? Okay, so hindi na masasapol pa rin ito pagdaan dito sa landmass ng Bicol, paakyat ng Quezon, paakyat ng matatamaan ulit ang Northern Luzon. So kita po natin possible po kanyang track po ay patawid po ng Central Luzon po. So sa Central Luzon siya lalabas? Opo. Sa Bicol, Ilocos region na po. Ayun, sa Ilocos. Possible po Pangasinan. Pangasinan, Ilocos area. Opo. Yun ang point of exit niya. Yes po, papuntang West Philippine Sea. So ulitin lang natin, ito'y magiging super typhoon at maaring magtaas ng hanggang signal number 5. Yes po. Ang Metro Manila kaya ay makatikim din ng signal number 5? Hindi po, kasi kung magla-landfall na po ito, bababa na po tayo ng typhoon category at pinakamataas po pag typhoon category ay signal number 4. Nararamdaman na ba ito ngayon sa Bicol, Miss Chanel? Sa ngayon po wala pa po, pero meron na tayong tropical cyclone wind signal number 1 po dito sa Biculan po natin. Lalo na po ito po, signal number po natin ay may lead tayo ng buwan po na 36 hours bago po nila maramdaman din po. Yung Bicol pa naman ang pinakaunang nakatikim dito sa parada ng mga bagyo kay Christine, di ba? Grabe ang pananalasa dyan. So ang expected landfall nito ay anywhere in Bicol. Mga anong araw yon? Nakita po natin weekend po. Possible po Saturday or Sunday po. Saturday or Sunday. Opo. Okay. Miss Chanel, salamat sa update. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Magandang umaga. Si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Yan po ang kailangan nating mga update. Yun hong mga kumalat na text kahapon na medyo mali, hindi galing sa Pag-asa, pero iba na rin yung na medyo tinatakot tayo eh. Yung iba kasi, lalo na kapag narinig nilang report para namang baliwala dun sa taga-Pag-asa yung inire-report niya eh. Kaya kailangan medyo mainit din ang mga forecaster natin sa Pag-asa. Tulad ni Chanel, tinan mo. Ang galing. Ibinigay ng gusto yung mga detalye para nawawarningan ng tao. Kasi kapag sinabi mong yung bagyo, signal number 5 lang naman yan, yung category 5, hindi iintindihin. Iba yung delivery, yung delivering kailangan masindak yung tao. Para kung kailangan lumikas, lumikas talaga. Alas 6:42 ang ating oras.
Sa iba pa nating mga balita, ayaw na raw pong pumatay at ayaw ding mapunta sa impyerno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang sagot ng dating Pangulo matapos na tila mangumpisal kay Pastor Congressman Benny Abante sa pagdinig ng House Quadcom. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay Quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual... pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na... Mr. President. Trabaho lang niya. Naging confession, ano? Yan po si dating Pangulong Duterte at si Congressman Benny Abante. Samantala, naglabas ng panibagong subpoena ang NBI laban kay dating PCSO General Manager, dating Police Colonel Royina Garma. Ipinadala ng NBI Organized and Transnational Crime Division ng subpoena sa bahay ni Garma sa Davao City. Bahagi ito ng investigasyon ng NBI sa pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayoga. Ito yung retired general. Una nang ipinatawag ng NBI si Garma noong November 8, ngunit bigo siyang sumipot sa unang subpoena sa kanya. Kasalukuyang nakadetain si Garma sa kustodiya ng US Immigration matapos siyang harangin sa pagpasok sa Amerika dahil sa kansiladong visa. Alas 6:44 ang ating oras, inilipat sa Philippine Children's Medical Center ang Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Abay, bakit sa ospital ng mga bata dinala, Mother? Bakit sa ospital ng mga bata dinala si Pastor? Meron ba silang ibig sabihin doon? Dahil ba si Pastor inaakusahang pinagbibintangang iba naman yan ha? Baka iba ibig nyo sabihin dyan ha? Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jane Fajardo, ang paglipat sa Children's Hospital kay Kibuloy, eto na, pakinggan po ninyo. Ang paglipat sa Children's Hospital kay Pastor Kibuloy na naharap sa kasong child abuse. Talagang idiniin ni Mother, ano? Ay bunsod ng pagsailalim niya sa ilang medical test na nangangailangan ng specialized equipment. Ayun. Gayunman na ibinalik din siya agad sa Philippine Heart Center matapos ang examination. Ayun. Ipaliwanag ninyo na yung kailangang equipment meron lang ang Children's Hospital. Wala ba nun ang Heart Center? Di ba ang Heart Center nga ang mas kumpleto? Mananatili sa ospital si Kibuloy hanggang sa matapos ang itinakdang medical furlough sa kanya ng Pasig RTC at inaasahang ibabalik sa PNP Custodial Facility bukas ng hapon. ACS Balita. Walang pulis o politikong tumulong sa grupo ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makalabas ng bansa. Ito ang iniulat ng Philippine National Police sa Senado sa gitna ng budget deliberation. Sa report ng PNP, nabatid na binawi ni PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva ang kanyang unang claim at nag-issue ito ng affidavit na nagsasabing walang pulis na sangkot sa pagtakas ni Mayora Guo. Ipinagtataka naman ni Senator Risa Ontiveros kung paanong tahimik na nakalabas ng Pilipinas si Guo kung walang tumulong sa kanila. Na puro mga dayuhan, puro mga Chinese lang ang tumulong daw. 2 Pilipino at 1 Koreano ang nasagip ng Philippine Coast Guard mula sa sumadsad na yate sa Occidental Mindoro. Sa batay sa investigasyon, patungo sana ng Subic, Zambales, ang yating nagmula sa Palawan nang bigla itong salubungin ng malalakas na alon. Sumadsad ito sa layong 70 metro mula sa baybayin ng Barangay Binacas at bahagyang lumubog dahil sa natamong pinsala. Ngayon man, ligtas na nasagip ng Coast Guard ang 3 sakay. Halos sa mga evacuation center na nakatira ang mga pamilya sa lalawigan ng Cagayan dahil sa sunod-sunod na bagyo. Naku, kawawa ang mga kababayan natin dyan, ano. Naging water world na yata ang Cagayan, ano.
Sunod-sunod, puro doon ang daan. Sa panayam kay Santa Ana, Cagayan Mayor Nelson Robinion sa programang Break Time, sinabi na nito na tila hindi na sila makabangon pa sa mga pinsalang natamo dahil sinundan na naman ng isa pang bagyo ang kadadaan lang sa kanila. Ayon sa alkalde, natenga na ang mga residente sa mga evacuation centers at hindi na rin nakakatuloy ang ayuda dahil sa walang tigil na bagyo. Eto, katatapos lang po yung bagyo Marce, hindi pa po nakakabangon po or hindi pa nakakabalik yung ibang pamilya po natin sa mga kanya-kanyalang bahay kasi nasira no Marce. Andito na naman po tayo ngayon na bagyong Opel. So medyo nakakaawa po yung mga ibang kababayan po natin, no? Yun, si Mayor Nelson Robinion ng Santa Ana, Cagayan. Ito pa, may paparating pa, may papalapit pang isa, si Pepito. Kaya kailangan paghandaan natin yan. Wala tayong magagawa. Talagang nature yan, nature's wrath. Sabi nga. Oo. Mga dala raw ng climate change itong napakalalakas na mga bagyong nalilikhang ito. At pero inyong pumarada talaga ang bagyo dito sa atin, nakakapang-anim na. Nagkakasabay ng dalawa. Nung nakaraan, di ba, nagkasabay din si Nika tsaka si Opel. Ngayon si Opel naman tsaka si Pepito. Talaga naman Kaya ang kailangan talaga rito ay ang gobyerno. Mamaya makikibalita tayo kung may makukuha bang dagdag na supplemental budget para dyan, para sa mga naapektuhan mula sa national government. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Puntahan na natin ang location ng ating roving team na mamaspo. Ay! Hoy, si ating Miriam pala birthday. Aba, si ating Miriam Dagpaas ng PDIC. Yan. Subok na matibay, subok na matatag. PDIC, Philippine Deposit Insurance Company. Tama ba, Raymond? Birthday pala ni Mrs. Kaya may paalmusal ngayon. Magpapaalmusal si Raymond Dadpaas dito sa DZRH. Ayan. Ating Miriam, happy birthday. Ay, Delon Porcalia, magandang morning. Ano ba yung pinadala mo? Sabi ni Delon, whoever said the newspaper is a dying industry, 66 pages on weekday. Opo, ang Philippine Star. Opo, nga, ang kapal Ang kapal nga ngayon ng Philippine Star Mukhang pinasisiklaban mo kami, Delon, ang dami Eto na mga taga-barangay 899 Punta Santa Ana, Maynila. May mga suswertehin na tayong mga kababayan dyan. Well, andyan ang ating Pasko Panalo Santa Claus na si RA6 Sherwin Alvaro. Go, go, go! Yes, magandang umaga ka, Jerry. Dito nga sa Barrio Puso. Barrio Puso dito sa Punta Santa Ana. Ito pala nung panahon pa ni dating Presidente Carlos P. Garcia na saan ba malapit yan? Saan malapit yung lugar na yan? Atong Punta Santa Ana, alam mo yung Lambingan Bridge. Lambingan Bridge. Papunta ng mga naglalambingan dito sa
papuntang ng Maynila at Mandaluyong. Mandaluyong, ngayon, papuntang Mandaluyong. Oo, nga pala. Pumaliwa ka doon sa Lambingan Bridge galing ng Santa Ana Church. Dito ngayon, mapapasok ka sa punta Santa Ana at nandito rin yung tenement. Aba, mga nakakumot yung mga kotseng nakaparada dyan sa kalsada. Mayayaman ng mga tao rito. Yan ang mahiwagang kumot. Yung Jaime Cardinal Sin Village. Hindi, Sherwin, yan ang mahiwagang kumot. Pag kinumutan niya sa sakyan na yan, hindi makikita ng MMDA yan. Hindi makikita. Talaga naman hindi makikita ito. Pero nakakumot eh. Pero hindi kitang-kita pero dinig na dinig natin. At ito sa bahay na naku, napuputol. May TV. Naka-TV sila. Laki ng TV. Sige, labas na kaagad, Sherwin. Napuputol ka dyan sa loob. Yayain mo na sa labas si tatay. Tuwing umaga yan. Sino pa rin yung announcer? Jerry Baha. Wala si Anthony Taberne. Ayun. Si Jerry Baha, paborito na dahil si Jerry Baha, paborito na si Anthony Taberne. Ito, meron ka 1,000 pesos. Thank you. Yehey! At siyempre, meron ka pa tatay na grocery mula sa DZRH. Ayan, maagang pamaskong grocery yan. Kapag Norte Buena. Thank you. Dito tayo sa bandang... Labas kayo ng konti, napuputol. Ano pangalan ulit ni tatay? Tatay, ano po uli pangalan nyo? Rodolfo Galan. Si tatay Rodolfo Galan. Matagal na raw ba siyang nanonood, nakikinig sa DZRH, Sherwin? Matagal na po. Sino hong mga pinaka... Wala yung ABS-CBN, lumipat si Anthony Taberna ron. Di ba tama? Tama, oo nga naman. Si Tatay Rodolfo. Pinito ulit si tatay nang lumipat sa cable ba yon? Cable ba yung gamit nila, Sherwin? Hindi po. YouTube. Ayun, okay. Talagang YouTube. Naka-YouTube. Ayan, dahil naka-YouTube ka, tatay, eto meron kang YouTube din to, yung umbrella. DZRH umbrella. Ayun, ang ganda, no? Talaga naman. Thank you. Ayan, kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin ang tumutok sa DZRH Pasko Panalo Promo. Aris number 6, Serving Batalvaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Life goes on. Kahit tayo'y pinaparadahan ng sunod na mga bagyo. At gaya po ng lagi nating pinapaalala sa mga kababayan nating meron namang extra dyan. At hindi naapektuhan itong mga sunod-sunod na kalamidad. May mga kababayan tayong ganun ang paraan nila ng pasasalamat. Ang pagbabahagi, pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan. Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Sandali po lamang. Calcium Senosides. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. WPS akin ka. Hello everyone, I'm Diana Menez and I'm playing Arya, isa sa mga defenders dito sa West Philippine Sea Series. Ang WPS po ay makikita po dito sa DZRH TV every Tuesday and Wednesday ngayong November. Abangan nyo. You are watching ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Sa nalalapit na eleksyon 2025, ang tanong ng publiko, ano ang plano? Hatid ang usapang preparasyon para sa eleksyon. Abangan sa darating na linggo alas 12 ng tanghali. Samahan niyo kaming bantayan ang mga kaganapan bago ang halalan. DZRH and the Manila Times Town Hall preview of the 2025 elections. Katunying at Ka-Jerry 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! 5 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Friday, November 15, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos pinanindiganan na hindi makikipagtulungan sa ICC. DOJ at PNP sinusuri na ang mga ebidensya sa EJK ng Duterte War on Drugs. Pangulong Bongbong Marcos hiningi ang tulong ng media para magkaroon ng mas credible at malinis na eleksyon sa 2025. Bayad sa paggamit ng CR sa mga bus terminal, ipinagbabawal ng LTFRB. Nawawalang empleyado ng UP Diliman, bangkay na ng matagpuan.
At bagyong Pepito lumakas pa. At malapit nang maging typhoon category. Inaasahan po itong magiging super typhoon. At mananalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang Mamunahing Balita. Sa detalye ng ating mga balita, bawal ang paniningil sa mga pasahero sa paggamit ng banyo sa mga bus terminal. Ito ang nilinaw ni LTFRB Chairman Chofilo Guadis III kasabay ng pagsasagawa ng surprise inspection sa ilang terminal sa Metro Manila. Paalala ni Guadis, libre dapat ang access sa mga comfort room sa lahat ng terminal o istasyon sa lahat ng land transportation facility. Ayan. Bukod dito, dapat meron ding diaper changing table sa mga banyo at priority express lanes sa mga pila sa terminal. Nabatid na tila naging normal na ang gawain ng pagbabayad ng 5 hanggang 10 piso sa bawat gagamit ng CR sa mga terminal ng bus. Itingnan nga natin. Nasa isang bus terminal ang ating RH15. Alamin natin kung yan ginagawa na. At kumustahin din natin ang biyahe. Tuloy ba? May papalapit na bagyo. May biyahe pa ba ngayon ang mga pabiyahing Bicol at Visayas? RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle. 2 araw nang walang biyaheng pabisayas itong DLCD bus terminal dito sa lungsod ng Pasay dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Opel. Partikular yung mga Pakatarman, Tacloban, Baybay, Leyte, Borongan, Dian, Maasin at iba pang bahagi ng Visayas. Ayon sa ticket seller na si Jonalyn D. Maano, noong November 13 pa raw sila nagpadala ng mensahe doon sa mga nagbook nilang pasahero para ipabatid na wala silang biyahe hanggang ngayong November 15. Pero meron ditong isang mag-anak kanina na alas 5 pa raw ng umaga naghihintay sa terminal dahil hindi umano sila hindi nila batid na walang biyahe pa Leyte. Hindi naman doon sila napadalhan ng mensahe o natawagan man lamang. Kaya ngayon ay gagastos na naman sila pauwi ng Cavite. Samantala tuloy naman yung biyaheng Bicol ng DLTV ngayong umaga at patuloy nilang ina-accommodate yung mga bumibili ng ticket ngayon. Bagamat binabayo kasi ng bagyong Pepito ang Kabikulan, sinabi ng ticket seller na hinihintay pa nila ang abiso ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kung hihinto sila ng operasyon. Meron pa naman daw kasing mga nadadaan ng kalsadang ilang bus nilang bumiyahe kagabi pa Bicol. Pakinggan natin yung bahagi ng ilan nating mga panayam. Text na lang para kung sakaling meron na. Ako dito lang ako. Mag-aantay po kayo dito? Dito kasi may ganito ng gamit eh. Ano yung bagahe? Kung marami kayong dala. Marami ko. Kahit may bagyo, kailangan makauwi. Mahirap yun, Giselle, kamo. Yung laging paalala sa atin dati ni Secretary Art Tugade na it's better safe than sorry, di ba? At saka yung di bali ng matagal makauwi, basta't makakauwi rin. Kapag ipinilit mo, tapos delikado naman, nako. Baka hindi makauwi. Oo, kasi ka Jerry, yung ilan naman sa kanila ang inaalala, yung mga kamag-anak nila na tinamaan nga yung mga nasalanta ng bagyo doon sa kanilang mga uuwi ang lalawigan. Pero yung karamihan dito ka Jerry, yung mga biyaheng pa Bicol hinihintay nila yung abiso pa ng LTFRB kung tuloy yung kanilang biyahe ngayong umaga. Teka, ang sinuspindi na ng 2 araw, yung hanggang Samar. Yung biyahe yung Visayas. Ngayon, ang sinasabi yung may patawid. ng seller, yung mga biyaheng pa-Bicol, bakit nila tuloy daw yung, siguradong tutuloy daw yung mga biyahe nilang Bicol mamayang o ngayong alas 7 ng umaga. Sapagkat meron daw silang mga bus na bumiyahe kagabi at meron naman daw mga nadaanan na lansangan. Ngayon, kung magbababa daw ng abiso yung LTFRB na magkakansela nga ng lahat ng biyaheng pa-Bicol, ang mga maaapektuhan na daw noon
yung mga biyahe mamayang gabi. Oo, yun. Baka kasi ang ilang parte ng Bicol ay nasa signal number 1 na dahil sa papapalapit na bagyong si Pipito. Okay. So gaano karami yung mga nandyan sa terminal sa Pasay na yan? BLTB ano? BLTB yan. BLTB bus terminal sa Jerry, hindi naman lalagpas sa 10 yung mga pasahero na naghihintay dito na makaalis pabiyahe sa Bicol. Habang yung ilan naman na nagpapakasakali na makauwi ng Visayas. Ngayong nakumpirma na nila na kanselado nga yung biyahe sapagkat wala nga doon silang natanggap na mga abiso. Mula dito sa pamunuan ng DLTB ay pinauwi na muna nila yung ilan nilang kasama doon sa Cavite at sa iba pa nilang lugar na pinanggalingan. At yung ilan nilang kasama naman maiiwan dito para sila yung magbabalita kung meron na bang biyahe itong bus terminal pa uwi ng Visayas. Kumusta naman ang mga CR dyan, Giselle? Nagamit na natin. Okay naman, Jerry. Okay naman dito. Hindi ka ba nagbayad? Malinis naman, wala silang sinisingil na bayad sa ating walang bayad, pero baka may nakalaga doon, donation box. Wala rin. Eto kasi sa gasolinahan may ganon ka, Jerry. Sa terminal daw bawal kailangan na libre yan. Sabi ni Miramar, dapat laging ang malinis ang CR. Okay lang 2 pesos para sa tubig at sabon, panlinis man lang. Ayan. Sabi naman ni Rosita Salgado Barria, nako yung bayad sa CR sa bus terminal na nangyayari, nakalagay pa ay donation daw. Ayun, yun nga pala. In fairness naman dito ka, Jerry, walang hinihinging donasyon, walang hinihinging bayad at ang kainaman malinis yung banyo na nagagamit ng ating mga mananakay. Ayun, kaya pala nakahinga ka ng maluwag, ano? At nakakangiti ng maayos si Mayora. Si Mayora Alice Giselle Recaport. Thank you, Giselle. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, si Elmer Santos. Ikaw ba pumapasok pa sa Lasal Green Hills? Diyan sa Lasal Security. Ayan, happy birthday. Birthday pala. Tingnan mo nga naman. Happy birthday, Elmer Santos. Hinahanap ka ng mga kachokaran mo dyan sa Lasal Green Hills. Samantala, nandiyan naman sa may QC at pinuntahan ni Val Gonzales sa mga bus terminal doon. RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Itong mga bus unit na, itong Florida bus, dito sa Camias, dito sa EDSA Quezon City, ang hindi dumating, supposed to be yung huli. Bakante, kaya pala bakante, walang busman lang dyan sa loob. Bakante dahil yung supposed to be darating na alas 7 ng umaga, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga ay hindi dumating. Ito yung galing galing ng Santa Ana, Cagayan na Jerry. Ito hindi dumating dito sa kanilang terminal. Kaya pero kausap ko kanina itong gwardyang si Clifford Tejada, ang security guard nitong Florida bus dito sa Camias, Quezon City. Ang kanyang binabanggit, wala pa namang abiso sa kanila kung kansilado yung mga biyahe nila, yung mga galing ng Metro Manila papunta ng Northern Luzon o particular na dyan sa may Cagayan na area. At kanyang binabanggit, antayin pa nila kung ika-cancel dahil pwede naman daw, nakakadaan naman. Kaya nga lang hanggang sa ngayon, mula kaninang madaling araw anim na mga bus unit na yung hindi dumating dahil nga doon sa dulot ng bagyong nararanasan dyan sa bahagi ng Northern Luzon. So puro mga Northern Luzon ang biyahe niyan. Florida, magkakatabi ang dyan di ba sa EDSA? Ano pa yung ibang bus terminal dyan? Correct. Dito sa aking kanan, dito rin sa Camias, papasok ng East Avenue, yung Victory Liner. Victory Liner.
biyahe naman yun ng Isabela, papunta ng, meron din silang Cagayan. Pero tuloy-tuloy naman yung biyahe, kausap ko rin kanina, yung kanilang security guard. Maging itong iba pang mga bus unit, bus terminal, Jerry, dito sa kapalang EDSA, southbound, maging dito sa... Yung Superlinis bus. Tuloy ang biyahe. Tuloy ang biyahe. Malinis ba ang CR nila? Malinis ang CR nila at malinis din yung kanilang compound dahil iilan lang yung mga pasahero, Jerry. Pero sumusunod na ba sila doon sa utos ni LTFRB chairman? Dapat wala raw bayad ang CR dyan sa mga bus terminal na yan. Wala naman bayad. Maging dito sa Florida bus ay libre naman. Pati nga yung mga nagtitinda rito, dito na rin nagsi-CR Nakikisiar na rin dyan. Nakikisiar na rin. Tulad dito sa harapan ko, nangingiti nga. Dahil ito na rin yung kanilang ginagawang restroom o kasilyas. At ito yung mga nagtitinda ng mga prutas dito sa harapan mismo. Nitong Florida bus, dito sa EDSA, dito sa Camias, Quezon City. So ang binabanggit nitong si security guard Clifford Tejada, antayin pa nila yung kautosan ng management kung magpapabiyahe pa sila bagamat walang mga dumating at bagamat merong inilabas na abiso ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na pinapayuhan na kung maaari wag munang bumiyahe patungo dyan sa bahagi ng mga lugar dyan sa Northern Luzon na tinatamaan ng magkakasunod na bagyo. So yan yung pinakauling sitwasyon na Jerry dito sa terminal ng bus patungo ng Northern Luzon dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Alas 7:18 ang ating oras. Ngayon ay Payday Friday. Tinangan natin kung tayo magkakapera, kausapin natin ang may hawak ng pera ng gobyerno. Ang Department of Budget and Management, si Secretary Amina Pangandaman, nasa linya natin. Secretary, magandang morning! Magandang morning po, Kuya Jerry. Kumusta po kayo, Secretary? Si Katunying ay oo nga, pauwi pa lang daw. Hahabol daw. Aba, sige. Yun, pasalubong. Secretary, nabanggit ko Payday Friday ngayon, pero ang daming lugar natin na talagang naapektuhan ng bagyo. Sabi ko nga, pumaparada, parang nakapila ang mga bagyo. Ito na naman, may papalapit na naman na super typhoon. Umiiyak na ang mga LGUs. Ubos na ang kanilang mga calamity fund. Kayo hong hinahanap, Secretary. Yun nga po, nalaman po natin na naubos na yung calamity fund dahil yung tendency po ng mga bagyo natin ngayon, lahat papunta sa iisang lugar. Parang ang tinatamaan po lahat yung mga nasa norte, so talaga naubos yan. Pero ang magandang balita naman po, meron naman po tayong kahit paano natitira po na pwedeng maitulong sa ating mga local government units po. Saan po manggagaling yun, Secretary? Sa ating pong NDRRMF, meron pong tinatawag dito na appropriation na QRF. Ngayon yung QRF po natin, meron pa po itong balance ngayon na 200 million. Pero po, kasi kakalabas lang po natin kahapon ng 875 million pesos po para sa DSWD. Ayun. Para po makapamigay na po sila ng mga relief packages at makapag-prepare sila sa mga darating pa na bagyo. So, nakalasan po natin ng 875 million kahapon. Nasa opisina na po yan ni Secretary Rex. Kabibigay nyo lang pala 875 million. Para saan ho nakalaan yon, Secretary? Kailangan malinaw tayo Nagkakasitahan ngayon kung saan ginagamit ang pondo. Para saan po yung 875 million na yon? QRF po. Yan po ano ho ba yung QRF?
Quick Special Purpose Fund pa tayo. Response Fund. Quick Response Fund. Opo, ito po ay under sa NDRRMF po natin, yung National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Sa Special Purpose Fund po natin under the General Appropriations Act, pwede po gamitin ito para sa disaster risk reduction or mitigation, prevention and preparedness activities. Gaya ng subalit hindi limitado sa procurement ng equipment, capital expenditures, maaari din po gamitin para sa relief, recovery, reconstruction at ibang gawain na serbisyo na may koneksyon sa natural or human-induced calamities. Ayun. So kabibigay nyo lang pala, ano po ito? Dahil po sa hiniling ng DSWD? Request po. Request po ang DSWD ng 875 million. Parang Lunes po yan. Anong Lunes po. So naglabas na rin po tayo. Nag-request sila dahil naubos na rin ang pondo nila, Secretary? Ganun po ba? Paubos na po. Although meron pa po silang natitirang mga relief packages. Kasi lang kailangan po nila mag-prepare. Kailangan po nila bumili para po mag-prepare sa mga darating na bagyo po. Yun nga po yung mga nasa evacuation center, parang ang nangyari wala nang uwian yung libo-libong pamilyang mga nasa evacuation center, lalo na ho dyan sa Northern Luzon, na yan ang pinupuntirya lagi. Sa Bicol ho, ganun din. Mukhang yung unang sinalanta sa atin, ang Bicol, mukhang hanggang ngayon sila affected pa rin. Grabe ang epekto. At ngayon, mukhang dadaanan na naman ng bagyong si Pepito. Yun nga po. Kaya nga po, nag-request na po si Secretary Rex. Si Secretary Manny Bonoan din naman po sa DPWH. Siyempre, may mga bridges po tayo, may mga daan po tayo na mga nasira as a result of the typhoon. Nag-request na rin po si Secretary Manny Bonoan ng DPWH ng kanyang QRF. Meron din po QRF ang DPWH. Nag-request po siya ng 2 billion. Pinaprocess na po natin. So hopefully po mailabas po today. Sana po today kung hindi po sa Lunes. 2 billion? Kasi kakalabas lang po natin. Opo, kasi kakalabas lang po natin ng 1 billion sa kanya parang mga 2 weeks to 3 weeks ago. So another 2 weeks ang ina-expect na ma-release bukas sa DPWH. 2 billion po, opo. 2 billion pesos po. Opo. Well, sa mga local government units, Secretary, sila po ba ay nakakadirekta ng request o hiling sa DBM? Yes po, pwede din po dahil meron din po tayong tinatawag na Local Government Support Fund. Dati po, ito po kasi sa GAA meron po itong menu. Dati po, hindi po tayo pwede makahingi dito for disaster rehabilitation activities and projects and programs po ng gobyerno. Pero pinalitan po natin yan sa GAA natin. I think simula nung ito pong bagong administrasyon, pinalitan po natin na pwede rin po nila ito magamit. Parang QRF din po. Pwede po humingi ang ating mga mayors, kahit hanggang barangay po, kung kailangan po nila ng tulong. Sa ngayon ho ba, meron ng mga nagpunta sa inyo o nagpasabi sa inyo na humihingi na ng saklolo para dyan sa QRF ng LGUs? Opo. Meron na po. Meron na po sa Bicol noong mga nakaraang linggo. Meron na rin po sa bandang norte. Mga magkano na po ang naipalabas ninyo, Secretary? Magpapalabas po tayo soon ng 50 million para sa Bicol, and then may na-receive po tayo sa area ng Pangasinan, sa Isabela, meron din po yata sa Cagayan. Ayun, yung pong nabanggit ninyo, yung Isabela at Cagayan, lalo na ang Cagayan, mukhang sila yung hardest hit nitong parada ng mga bagyo Opo. Kasama po kayo. Dahil sunod-sunod yung bagyo, ayaw naman po natin silang bumalik po muna sa kanilang mga tahanan for safety reasons po. So, nasa evacuation center sila, kailangan po ma-provide natin sila ng kanilang pangangailangan habang nasa evacuation centers. Opo, yun po. Yung bang mabigyan lang natin ng kaunting pag-asa ang ating mga kababayan na hirap na, masabi lang natin at mabigyan natin ng assurance na andito ang national government at merong available na pondong pwedeng magamit. Opo, numero unong utos diyan ng ating Pangulo na huwag po natin na pababayaan ang ating mga kababayan na nasa lanta at
maaaring masalanta po ng mga darating na mga bagyo. Opo. Secretary, maraming salamat sa ulat, sa anyong update. Salamat po. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Ka Jerry. Bye-bye po. Magandang araw. Secretary Amina Pangandaman, DBM. Ayan, meron pala. Tatahitahimik ang DSWD, ha? Meron na pala. Kahapon lang ay inilabas pala 875 million. Yun po ang kailangan talaga para sa mga pagkain, damit, at iba pang mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuation, yung mga evacuees na hindi na nakauuwi sa kanilang mga bahay sa mga nakalipas na linggo. At eto na naman, mukhang baka madagdagan na naman yan dahil sa papalapit na super typhoon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:27. This time check is brought to you by Ang bakasyero ng bayan. Kunying. Dos. Mga kumbatsero, grabe na talagang global presence ng BDO sa ngayon pagdating sa remittance, ano? Parang kahit saan ka magpunta, may BDO partner na accessible para sa remittance needs. 'Di ba? Eto, may 14 hong BDO remit offices na sa Asia, Europe, North America at maging sa Middle East. Bukod pa riyan ang halos 400 remittance partners sa mahigit na 40 bansa. Kaya kahit saan, abot kamay mo ang serbisyo nila. O, 'di ba, no? Ang dami, no? Tapos, pwede rin bang, maaaring itanong ninyo, pwede rin bang mag-remit online kahit anong oras? Eto, makinig kayo. Siyempre naman, oo naman, may 24/7 online remittance through select global partners. Kaya kahit anong time zone ka pa, walang hassle. Bukod pa dyan, malakas ang partnership nila with the OWA, DMW, LGUs at maging sa maritime companies, lalo na sa mga seafarers natin. Talagang siguradong secure at accessible saan mang parte ng mundo. BDO Remit para sa mga OFW na gusto ng mabilis, safe at convenient na padala. Kaya mga kababayan, hanapin nyo na ang pinakamalapit na BDO partner para worry-free ang remittance anytime, anywhere. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:35. Tuloy ang mga pangunahing balita. Bangkay na ng matagpuan sa Tuba, Benguet ang isang nawawalang empleyado ng University of the Philippines, Diliman. Sa ulat ng pulisya, nitong Hunyo pa huling nakitang buhay ang 38 anyos na biktimang si Irene Melican at Hulyo naman nang maaresto ang nobyo nito na lumitaw na sospek sa kanyang pagkawala. Nang matagpuan ng mga otoridad ang bangkay ni Melican sa Benguet, puno ng sugat at walang saplot ang katawan. Sa tindi ng mga tinamong pinsala sa katawan, bali-bali ang buto at ribs nito na siyang isa rin sa naging dahilan ng kamatayan. Patuloy pa rin ang investigasyon ng otoridad kung sino-sino ang sangkot sa pagpaslang sa empleyadong ito, yan ng UP Diliman. Pinanindiganan ni Pangulong Bongbong Marcos ang nauna nitong posisyon na hindi makikipagtulungan sa International Criminal Court sa kabila ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Quadcom hearing. Ito ang reaksyon ng Pangulo sa hamon ni Duterte sa ICC na imbestigahan kaagad siya tungkol sa kanyang war on drugs. Tulad ng sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabi ng Pangulo na hindi nila haharangin ang ICC kung nais ng dating Pangulo na makipag-usap o magpaimbestiga sa ICC. We do not cooperate with the ICC. That is the position of this government. Pero pag nirad notice po ng Interpol, we will be obliged to participate. As Secretary Remulla explained before, we have obligations to Interpol, and we have to live up to those obligations. And therefore, the next step, we'll see. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Tingnan natin, we will see.
Samantala, tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na nakatutok ang PNP at ang Department of Justice sa mga pagdinig ng Kongreso hinggil sa Duterte War on Drugs. Kasunod ito ng pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quadcom at maging sa Senado. Sa isang ambush interview, sinabi ng Pangulo na tinutukoy na ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno kung ano-ano ang mga pananagutang legal ni Duterte sa kanyang mga binitawang pahayag, partikular sa issue ng EJK. Testimony that was given yesterday will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Samantala, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang media na tumulong para matiyak ang malinis at tapat na eleksyon sa 2025. Ito ang panawagan ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa 50th KBP Top Level Management Conference sa Tagaytay. Layo na aktibidad na talakayin ang broadcast media trends at mga plano para sa industriya ng pamamahayag. Dito ipinunto ng Pangulo na dapat manatiling matatag ang mga journalist sa kanilang mga prinsipyo para protektahan ang tiwalang ibinigay ng taong bayan. That is why I see the KBP's partnership with the Parish Pastoral Council for Responsible Voting as an important and commendable initiative to help promote and ensure a clean, transparent, honest, and accountable election next year. I urge you to remain steadfast in these principles that protect the trust bestowed to all of us by the Filipino people. Let us also explore new and creative ways to engage and inspire the public. We need... Samantala, pinarerepaso ni Pangulong Bongbong Marcos sa DPWH at DNR ang Flood Control Master Plan upang makasabay sa patuloy na pagbabago ng klima. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo habang nagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Oriental Mindoro. Inatasan din ng Pangulo ang DOTR o ang Department of Transportation at ang Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry at mga LGUs na tiyakin ang integridad ng mga road networks at iba pang infrastructure. Ito ay para maging handa ang mga proyekto sa mga kalamidad at epekto ng climate change. Para naman sa DPWH, DOTR, DOST, DTI at iba pang ahensya at lokal na pamahalaan, inuulit ko po, pag-aralan at suriin ang nang mabuti ang ating mga kalsada, tulay at iba pang istruktura upang matiyak natin ang dekalidad, ligtas at handa ng itong mga strukturang ito laban sa pagbabago ng panahon. Si Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, patuloy na lumalakas at malapit nang maging maabot ng bagyong Pepito ang typhoon category. Huling namata ng bagyo sa layong 795 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na 135 kph. Kumikilos ang bagyong Pepito sa bilis na 25 kilometers per hour sa direksyong kanluran habang posibleng maglandfall ito sa bahagi ng Southern o Central Luzon. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at eastern at southern portion ng Sorsogon. Signal number 1 din sa Northern Samar, Eastern Samar at Northeastern portion ng Samar. Samantala, patuloy naman ang paghina ng Typhoon Ophel na nasa bahagi na ng Luzon Strait. 3 lugar pa rin sa Luzon ang nasa signal number 3 dahil kay Ophel. Meron ding nasa signal number 2 at 4 namang lugar ang nasa signal 4 na lugar ang nasa signal number 2 at 8 lugar ang nananatiling nasa signal number 1 dahil po sa bagyong si Ophel na inaasahan pong lalabas ng PAR ngayong hapon.
Arestado ang isang tricycle driver matapos pagbanta ang ikakalat ang mga hubad na larawan ng isang menor de edad. Kung hindi siya bibigyan ng 8,000 pesos. Dinampot ng mga tauhan ng PNP ang suspect sa isang simbahan sa Nueva Ecija kung saan sila nagkita ng ina ng 15 anyos na biniktima nito. Lumabas naman sa investigasyon na nakilala ng suspect ang biktima sa social media. Naging magkaibigan ng dalawa hanggang sa makumbinsi nito ang dalaga o dalagita na mag-post ng mga hubad na larawan. Nang makakuha ng kopya, dito na nagsimulang mangikil ang suspect dahilan upang magpasaklolo na ang dalagita sa ina nito na siya namang dumulog sa pulisya. Susunod! Sino itong aktor na umaming tatay na siya kaya't malabo nang makipagbalikan sa kanyang misis? Ako, mukhang sa iba nagkaanak si aktor, no? Yan! At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:43. Na nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Pangunahing Balita sa Showbiz. Magandang dilag. Yeehaw! Puso ko yun. Oy! Binabati natin ng happy birthday ang batang-batang District Director ng Southern Police District, si Police Brigadier General Bernard Yang. Ayun. Batang-bata nga. Ano? General Bernard Yang, happy birthday. Binabati ka ng mga batang San Miguel. Sina retired Police Major General Charles Calima at si General James Brillantes. Ayan. Colonel Sam Sagun. Aba, andiyan ka na pala sa saan ito? Sa Laguna, no? Oo, sa Laguna. Ilang batalyon ba ang hawak mo diyan? Ha? Oo. Hindi, iba pala. Iba pala yung nabanggit kong pangalan. Ka Jerry Labasan, magandang morning. Boss Sam Sagun, magandang morning. Kamusta ba dyan? Kumusta ba ang mga ita nating tinutulungan dyan sa Pampanga? Si Apo ano ang pangalan nun? Pangumiwas-iwas sa'yo. Caselo Lagmay, magandang morning. Si Colonel Sam Belmonte, yung nandiyan sa Laguna na anong batalyon? Batalyon Commander. Diyan sa lalawigan ng Laguna. Ayan. Kadyari Labasan. Oy, Rico G, how are ya? Wala ba tayo dyan? At si Dean Jaime Ibanez na laging nakatutok 24 oras. Sino ba itong aktor na umaming nakabuntis ng iba? Kaya malabo nang magkabalikan sila ng kanyang misis. Sino yan? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Tuluyan ang humilagpot. Gumuho ang pangarap ng mga fans ng dating magjowang Carla Avellana at Tom Rodriguez. Sila pala. Ayan. Si Tom Rodriguez at Carla. Dahil bukod sa divorce na sila, ay heto, umamin na nga si Tom Rodriguez na meron na siyang baby boy na 4 months na ang edad. So hindi lang nakabuntis pala, nanganak na? Nanganak. Ang girl ay Amerikana. Isang kana? Na non-showbiz of course. Ang balak ngayon nitong si Tom Rodriguez, dahil nahihirapan daw siyang pabalik-balik sa Amerika, Pilipinas, ay baka
dali niya na rito sa Maynila o dali na rito sa Pilipinas ang kanyang may bahay. Ayun. Kaya naman, yung mga fans ni Carla Avellana, talaga namang nalungkot na dahil iniisip ng iba na baka pwede pa magkabalikan ng dalawa kahit sabihin pang nagkahiwalay na. Pero but this time, wala nang balikan. Walay na. Pa dahil Edna ang kwento. Pero bago mag-end ang ating kwento, gusto kong pasalamatan si Engineer John Mercado. Bakit? Bakit naman? Bakit naman? Aba, nawala na naman ang aking intern. Kaya ilang araw akong hindi nakapag-report. Kaya pala. Oo. Kaya thank you so much. At doon din yung team ng Sampaloc Exchange sa pamumuno naman ni Alex Malorca. Si Alex. Thank you so much. Buti na lang nandiyan kayo at ngayon nakapag-re-report na ako. Yan ang ating DZRH Showbiz Hot News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Babu! Ay, Tita Lourdes Song, happy birthday. Bukas yung handaan. I-announce ko ba yung lugar para magpuntahan yung mga Tita Lourdes, happy birthday. Sayang pwede bang sa ibang araw naman tayo with Jerome and Josie Tang. Ayan. Colonel Byron Tabernilla, oy, magandang morning. Nakatutok daw mga taga GSSD, Philippine National Police Academy, na mga kasama niya dyan. Ayan, masisipag na personnel ng General Services Support Division ng PNPA. Ayan, thank you, Colonel Byron Tabernilla. Eto na. Kuyang Elmer Ngo, magandang morning. Baka may mga kailangan na raw kayong ipaayos sa inyong mga bahay. Tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom, pre-painted ka na. Ay, Kuyang Romel Sitin, balita ko may event tayo Meron tayong gagawing event komportableng biyahe ba ang hatid ang kailangan ninyo? Ay by nandito na ang Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay mayroong 12.3 inches na infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa mas swabing pagmamaneho. Mayroon din itong power tailgate para hassle-free ang pagbubukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga sa inyong sasakyan. Bukod pa dyan, ipinagmamalaki ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches. 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town road trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito. Kaya ano pang hinihintay? Subukan na at i-test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyong lugar. Ayan, may event ang Cherry Hanasan na ba yun? Baka natabunan na naman Ito. Meron pala ang Tiggo 2 Pro, Tiggo 7 Pro Hybrid at ang iba pang Cherry SUVs ay pwede na ninyong i-test drive dyan sa Auto Focus Test Drive Festival. Happening at SM Mall of Asia Concert Grounds nagsimula pa pala rin kahapon, November 14 hanggang 17 hanggang sa linggo. Ayan, baka gusto ninyong i-test drive ang Tiggo 2 Pro, Tiggo 7 Pro Hybrid at itong Cherry at iba pang Cherry SUVs dyan po sa Autofocus Test Drive Festival sa SM Mall of Asia Concert Grounds hanggang sa linggo ito. Kaya tara na, puntahan na natin yan. Metro Manila ngayon. Mukhang meron daw good news. Meron daw good news next week.
may kinalaman sa oil price. Alamin nga natin ang good news na yan mula kay RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Matapos ang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, namumuro naman ng rollback sa susunod na linggo. Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng bumaba ng 70 centavos hanggang piso ang kada litro ng gasolina. Maaari namang maglaro sa 65 hanggang 95 centavos sa kada litro ng diesel at 70 hanggang 80 centavos sa kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ang inaasahang rollback ng ibinabang oil demand forecast ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries sa ika-4 na pagkakataon. Gayon din ang $1.53 per barrel na pagtapias ng US Energy Information Administration sa 2025 forecast ng presyo ng crudo dahil sa posibleng mataas na global oil production. Gayon din daw ang humihinang ekonomiya ng Beijing. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun! Good news yan! Ha? Thank you, Giselle. Oy, magandang morning, Boss Levi Santos. Aba, pati daw ang Photon ay meron ding pa-test drive dyan sa MOA. Ayan, hanggang sa linggo. Baka gusto ninyong masubukan yung mga sasakyan na yan. Yung Cherry at pati ang Photon, sabi ni Boss Levi Santos. Ayan. Kasoji Jimenez, eto. Ang posibleng pagtama daw ng bagyong Pepito sa Metro Manila, pinaghahandaan ng Metro Mayors. RH52 Eniel Parosa. Kami ni Eniel. Jerry, kaiba sa mga nagdaang mga bagyo na dumiretso sa norte, pinangangambahang dumaan dito sa Metro Manila itong katawan ko hindi man itong pinakamata ng bagyong Pepito. Dahil dyan, magang nagprepara itong Metro Manila Council para sa pinangangambahang pagtama maging mga pagwalandala nitong bagyo. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ngayon pa lamang tiniyak nilang nakapwesto ang assets kabilang ng mga ginamit noon sa kasagsagan ng bagyong Christine. Nakabalik na kasi dito sa Metro Manila yung mga dineploy na team ng MMDA sa Bicol kasama ng mga bangka at water purifiers. Habang may natitira namang clearing team sa Laurel, Batangas matapos pa rin manalasa itong naunang nabanggit na bagyo. Lumalabas sa forecast ng Pag-asa na kasama sa posibleng track ng Tropical Storm Pepito itong paglapit sa NCR na mararanasan simula sa araw ng Linggo. Kahapon nagkasundong Metro Mayors na maagang pagganahin ng Emergency Operations Center. Tampok ang monitoring sa mga pangunahing kalye dito sa NCR. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Pagandaan natin yung papalapit na super typhoon na maaari daw pong umabot sa signal number 5. Ito nga, yan, tindi ng paghahanda ng Metro Mayors. Bagamat kanina po ang sinabi ng Pag-asa, hindi sa kanila galing yung mga report kahapon na sinasabing madedirect hit ang Metro Manila. Ganun pa man, paghandaan ho natin yan. Patuloy pong sumubaybay sa mga update dito po sa DZRH galing sa ating mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Wag ho nating ipinagwawalang bahala yung ganyang mga abiso, paalala, mga paghahanda sa ganitong panahon na talaga namang ibang-iba na. Nakakatikim na tayo ng mga signal number 5. Buhos ng ulan na matinding buhos ng ulan na pang 2 buwan ay ibubuhos lang ng sa loob ng ilang oras. Kahit na tayo ay mag-i-enjoy sa ating weekend ngayon. Ito po si Jerry Baha sa pangalan ni Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2. Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Where trouble melts like lemon drops high above the chimney top, that's where